Pero ang pinoproblema ko kasi dito, hindi pa kasi tapos yung gamutan mo. Baka mamaya magka-problema pa ulit. Kasi sa totoo lang, medyo na-disappoint ako nung nagpunta kayo doon, di ba? Kahapon yung check-up mo, tapos ayaw niyang sumama. Tuwing punta kasi ng tatay mo dito, Ate Tin, binibigyan naman namin siya ng pera, 5,000, 3,000. Sa amin yun talaga ang gusto namin gawin. Lahat ng mga alaga dito, pag magaling na, ibinabalik na. Pero pag kukunin ka nila, gusto ko yung kausapin man nila ako na maayos. No? Para kay Ate Tintin, bukas lagi ang pintuan ng Team Daddy Frankie para sa'yo. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Ibibigay na po ba natin? Ili-let go na po ba natin si Ate Tintin? Sigurado ka na ganun lang yung purpose ng tatay mo? Kasi nagtataka ako sa nagtataka ako sa nagiging attitude ni tatay mo nakaraang punta nila Sam, na bakit parang ayaw ka nilang samahan papunta sa check-up mo. 'Di ba? Ano ba sinasabi ng tatay mo, bakit nag-iiba yung wala akong mag-alaga sa anak ko. Kaya po uwi na po ako. Masaya ako pag ganon. Pero ang pinoproblema ko kasi dito, hindi pa kasi tapos yung gamutan mo. Baka mamaya magka-problema pa ulit. Di ba? Hindi na po siguro yun. Hindi na po siguro. Hindi na, very good. Pero kausapin ko muna yung tatay mo para formality bago kita ibigay. Bago Or else, i-text mo siya na pumunta siya rito para magkausap kami na maayos. Para naman na may closure tayo. Kasi sa totoo lang, medyo na-disappoint ako nung nagpunta kayo doon, di ba? Kahapon yung check-up mo. Tapos ayaw niyang sumama. Kahit sabihin natin namamasada siya, bawat punta naman niya dito sa amin, binibigyan naman. Last punta niya dito, magkano yung binigay natin sa tatay niya? 3,000. Oo. Yung nakaraan, di ba, nung after New Year, kasama yung tuwing punta kasi ng tatay mo dito, Ate Tin, binibigyan naman namin siya ng pera, 5,000, 3,000. Uwi na daw ako, sabi niya. Kaya nga. Pero ngayon, na nakita ka nilang okay na, sa amin yun talaga ang gusto namin gawin. Lahat ng mga alaga dito, pag magaling na, ibinabalik na. Pero gusto kong makausap yung tatay mo, hindi yung ganun na lang na parang wala lang. Kasi nga, hindi pa tapos yung gamutan mo. Diba? Kailangan may check-up pa. So, yun, i-text mo siya. Nakaka-text mo naman. Kailangan ko na. Kailangan pumunta siya. At i-text mo na ngayon. Mag-usap. Yes. Sabihin mo, kailangan. Very good, no? Galing. Sabihin mo, sabi ni Daddy Frankie, mag-usap daw kayo. Kamo, Para formality. Marami pa sanang gustong gawin si Daddy Frankie, marami pang plano para mas magiging okay ka. Kaya lang, gaya ng sinabi ko sa'yo, nagtataka lang ako nung pinapunta ko si Sam at saka si Kuya Rizky para ipa-check up ka. Sa bahay pagamutan kasi, nalaktaw kami ng isang araw dahil sa dami ng ginagawa. Pero kinabukasan, pwede pumunta. Sanay na kami sa mga ganyan. Sana maintindihan din ng tatay mo na hindi lang po kayo ang pasyente. Pero kung ang goal naman talaga is mapagaling yung anak, dapat hindi ganun ang attitude. Nagtataka lang po ako kung bakit naging ganun. Sana wag ganun yung tatay mo kasi kung ano man ang problema, sabihin lang sa akin para mas makatulong pa ako. Hindi yung mag-iinarte or aartehan. Tapos nasabi pa ni Kuya Jesse noon, natatandaan mo, Tin, nung Christmas na pinasundo ko tatay mo at saka yung anak mo. Yung anak mo gustong-gusto niyan sumama. Bakit pinipigilan ng mga tao doon sa inyo na pasamahin yung anak mo dito? Bawal. Ayaw. Ha? Bawal daw? Bakit? Ayaw, bata kasi. Ikaw naman ang may gusto na makita mo yung anak mo, kaya ako pinasundo. Sa bagay, okay na yun. Kung ayaw ng mga pamilya mo, wala na akong magagawa. Pero pag kukunin ka nila, gusto ko yung kausapin man nila ako na maayos. No? Para walang samaan ng loob ba?
Kasi kami, gusto lang namin makatulong sa'yo. At now, happy ako na naging okay ka na. So, promise mo sa akin na hindi ka na babalik, ha? Tsaka kailangan ituloy-tuloy mo yung gamot. Okay? Opo. Naintindihan mo na ako, Ate Tin? Ano naman masasabi mo sa Team Daddy Frankie? Salamat po. Salamat po sa binigay niyo po sa akin. So, anong pakiramdam mo ngayon na noon is ikot-ikot ka lang kung saan-saan bayan, pero ngayon alam mo na? Salamat po sa Diyos dahil humingi na ako. Oo. Okay, and then, ano naman ang magiging plano mo pag nandoon ka na sa inyo? Magtitinda-tinda sana. Kaso walang pera. Magtinda-tinda sana. Alam mo, pagdating sa mga ganyan, matutulungan pa kita Panimula. Pero sa nagiging attitude ng tatay mo, nagkakaroon ako ng consequence. Kaya gusto ko makausap ang papa mo. Gusto ko magkausap tayo ng maayos. Gaya ng sinabi ko noon, may mga plano pa ako at mas makakatulong pa sana ako sa iyo. Yun ang gusto kong mangyari. Kaya wag natin madaliin ang panahon hanggat may check-up pa. Kasi, pag minadali mo, pagdating mo doon, baka wala ka rin gagawin doon. Di ba? Baka mamaya pagdating doon, mabuboard ka. Sa bagay, masasabi ko lang sa iyo, Ate Tin, pagka nandoon ka at hindi ka makapag-isip kung ano, pwede kang pumunta dito. Para kay Ate Tintin, bukas lagi ang pintuan ng Team Daddy Frankie para sa iyo. Yun lang talaga medyo. Although hindi natin alam mga kababayan kasi nagulat din ako sa naging attitude po ng tatay ni Ate Tintin. Si Ate Tintin naman hindi natin masisisi kasi ito ay wala pang alam pagdating sa ganoon. Doon lang po ako nagkaroon ng isipin kasi sila po yung normal. Bakit ipinapakita nila sa anak nila ng ganon? Tsaka parang ang nangyayari is parang kami pa yung, hindi ko alam, napakahirap ipaliwanag. Pero wag po kayong mag-alala mga kababayan. Ang gusto ko lang makausap ang magulang niya para maayos at mapaliwanagan. Dahil ang goal natin dito is mapagaling, maisaayos, makatulong. Pero in a good way sana. No? Kung ano man ang kailangan nila or what, dapat magsabi sila. Pero sa totoo lang mga kababayan, tuwing punta naman ni tatay, tuwing check-up, higit pa sa kikitain niya pagpadyak araw-araw ang ibinibigay namin sa kanila. Di ba? At yun, gusto ko lang maging maayos para mas makatulong pa kay Ate Tintin. Dahil pangit naman po na after ilang buwan nating sacrifice, pagtulong, is biglang mapunta sa wala. Kasi pag si Ate Tintin is napabayaan, malamang sa malamang. Di ba? Kasi tuloy po ang maintenance ng mga to. Okay? So, Ate Tin, text mo na lang muna ang tatay mo, kailangan pumunta sila dito para makausap ko sila. Pero bago sila pumunta dito, kailangan sabihin mo kung kailan para hindi ako aalis. Hindi yung pupunta basta-basta, ano? Kailangan may schedule kami. Magsiset siya ng araw kung kailan punta para maghihintay ako. Nakuha mo? Okay, sige. So, ayan mga kababayan, mga kabarangay, ito po yung nagiging usapin namin. Ano sa palagay niyo mga kababayan? Ibibigay na po ba natin? Ili-let go na po ba natin si Ate Tintin sa kahilingan ng tatay na pinapauwi na daw? Diba? Pero ang sabi ko naman, wala akong magagawa. Kung yun talaga ang desisyon nila, wala po tayong magagawa. Pero sana, pumunta man lang dito para kausapin tayo formality. Personally, hindi yung porkit nakakapag-text na idaan na lang sa text, dito na lang. Nagulat din ako sa paglapit sa akin ni Ate Tintin ngayon. No? So, ayan lang mga kababayan. Maraming salamat. Ipag-pray pa natin na sana mas gumaling palalo si Ate Tintin. God bless po.